Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung nabalitaan niyo po yung isang nangyari sa news tungkol sa isang pamilya na kung saan nilason ng tatay ang kanyang mga anak at silang mag-asawa ay nagpakamatay. Hindi ko lang sure kung dito yun sa Pilipinas or somewhere, pero naibalita yun sa news. Yung tatay, dahil lubog siya sa utang, ayaw niyang ipamana ang utang sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Kaya ang kanyang ginawa, pinatay niya ang kanyang mga anak at silang mag-asawa ay nag-suicide na rin. At sinabi niya ang buong kwento doon sa sulat, sa suicide note na kaniyang iniwan. Wala na sigurong mas papatay pa, hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa ng isang tao, kundi yung isang sitwasyon na wala na siyang pag-asa. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang makitang dahilan o solusyon sa mga bagay o problema na kanyang hinaharap, kaya ang pinakamabilis na solusyon ay ang kunin ang sariling buhay. Pwede sigurong mangyari sa kwento sa Ebanghelyo na si Jairo, nung malaman niya at marinig niya sa ibang mga tao na patay na ang kanyang anak, pwede sigurong iwanan na lang niya si Jesus. Tumakbo na lang papunta sa bahay nila. Sa tindi ng kalungkutan niya, baka siguro umiyak na lang siya o pwedeng mangyari na hindi na napapuntahin si Jesus sa kanilang bahay. Pero ang nakakatuwa sa kwento dahil hindi iniwan ni Jairo si Jesus. Hindi iniwan ni Jairo si Jesus. At si Jesus naman, sinabihan si Jairo, huwag kang mabagabag. Manalig ka. Huwag kang mabagabag. Magkaroon ka lang ng pag-asa. Magtiwala ka. Manatili ka sa iyong pananalig at pananampalataya. At ito ang ginawa ni Jairo. Kaya nga nangyari ang isang kababalaghan, ang isang milagro sa harapan niya na kung saan kahit patay na ang kanyang anak, binuhay ni Jesus. Ibinalik sa kanyang mga magulang at binigyan ng pagkakataon na mabuo sila muli bilang isang pamilya. Pag-asa. Pag-asa. Ito siguro ang nais ituro sa atin ng Ebanghelyo ngayon, na sa maraming pagkakataon ng ating buhay, ang daming problema na ating hinaharap, napakabilis sa atin na mawalan ng pag-asa at sabihin, ayoko na, suko na ako. Napakabilis at napakadali para sabihin sa ating sarili, hindi ko na kaya, hanggang dito lang ang kaya ko. Pero ang Diyos, kapag binigyan tayo ng isang hamon sa buhay, hindi ibig sabihin na pinaparusahan tayo. Ang hamon na ibinibigay ng Diyos, alam niya ang ating kahinaan at hangganan. Kaya kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin, ibig sabihin, kaya natin yon. Ibig sabihin, kaya nating malampasan ang problemang iyon. Ngunit, hindi nagtatapos sa pag-asa. Kailangan din ang pananampalataya. Oo, umaasa ka, kaya kong solusyonan ang problemang ito. Pero dapat, hindi bumibitaw sa Diyos. Dapat nananatiling tapat sa Diyos. Dapat nananatili ang pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, balikan natin ang ating mga karanasan. Yung mga pagkakataon na nawalan tayo ng pag-asa, papaano ka bumangon? Yung mga pagkakataon na sitwasyon sa ating buhay na tila baga, wala na tayong ibang mapuntahan. Yung mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin alam ano ang gagawin. Ano ang ginawa mo? Balikan mo ang karanasan at tingnan mo papaano ka bumangon at kanino ka kumapit.
Ikaw ba ay lumapit sa ibang mga tao? O inunan mo muna ang Diyos? Nanatili kang tapat sa Diyos at nananalig sa Kanya, at ang Diyos ang nagbigay ng paraan papaano susolusyonan ang mga problema mo sa iyong buhay.